Good afternoon, my dear brothers and sisters. In today's gospel, we see the people astonished at what Jesus said and did. And particularly, they were astonished at the authority of Jesus. You might think and ask, ba't kaya manghang-mangha sila sa authority, sa kapangyarihan ni Jesus? Naturally, we human beings, we are all amazed at the display of pomp and the fanfare of authority, no? Kaya nga kapag ka ang nagmimisa ay obispo, maraming umaattend sa misa dahil manghang-mangha tayo na nakikita ang obispo, the figure of authority. Kahit sa gobyerno, ganun din po. Manghang-mangha tayo kapag ka nakikita natin yung mga detalye, kapag ka sona ng Pangulo, di ba? Sinasaluduhan, pinapalakpakan. Kapag ka nung kinoronahan yung hari sa England, maraming nanood, maraming natutuwa. Manghang-mangha tayo sa display of authority. Pero, why is it that the people during the time of Jesus were very much amazed at His display of authority when in fact, it was very common during that time? We have to remember that the elders of the Jewish religion and also the teachers of the law display as well their own authority. Anong pong pagkakaiba? Tandaan po ninyo na nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, when the teachers of the law explain the commandments and interpret the commandments of God to the people, they always quote from other authorities. Parang pag magkukwento ka, ang sasabihin mo, sabi nga nila, sabi nga ni ganito, sabi ni ganyan. So they quote and they get their authority from other teachers of the law. May pinagkukuhanan. Pero pagka si Jesus ang nagsasabi at kapag si Jesus ang nagtuturo, laging ang sinasabi niya, I tell you most solemnly, I tell you. Siya mismo ang nagsasabi nito. He doesn't get his authority from any other else. Why? Because, my dear brothers and sisters, Jesus is manifesting that He Himself is the authority of God. Jesus is the manifestation of the Father's authority. Siya at sa Kanya natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pag sinabi natin mga kapatid na authority na nanggagaling sa Diyos o si Jesus mismo bilang makapangyarihan, tandaan po ninyo, it is very much different from what we know about authority. Kasi pag sinabi nating authority, makapangyarihan ka, ibig sabihin, kaya mong utusan ng mga tao. Ibig sabihin, kaya mo silang kontrolin. Ibig sabihin, merong kang hawak sa kanila. Yun ang authority na nasa isip natin. You can subjugate people. You can command people. But we have to remember that the authority of Jesus is always about service. Service, paglilingkod. Ang kapangyarihan ni Jesus ay nakikita at nararanasan natin sa Kanyang paglilingkod. Kaya nga po, minsan sinabi ni Pope Francis, authentic power is service. Ang tunay anyang kapangyarihan ay nasa paglilingkod. And we experience that every day in our lives, in our personal lives, and even in the liturgical life of the church. Ang banal na misa, yung mga sakramento ay paglilingkod para sa atin. Kaya tandaan po ninyo, makapangyarihan ng Diyos, hindi para sa Kanyang sarili. Hindi natin pinapalakpakan si Jesus dahil makapangyarihan siya. Ang kapangyarihan ni Jesus
ay para sa iyo. Tandaan po ninyo yan. Para sa atin, yung kapangyarihan ng Diyos. Paglilingkod para sa atin. That's why, my dear friends, if you want God to serve you, allow Him to have authority in your life. Kung gusto mo na maranasan yung paglilingkod ng Diyos, hayaan mo na mamayani at maging makapangyarihan ang Diyos sa buhay mo. Tingnan po ninyo yung gospel natin, ha? Ano yung karugtong? Yung milagro na ginawa ni Jesus. Pinalayas niya, no? Yung masamang espiritu dun sa inaalihan, dun sa sinasapian. It's the same logic of the kingdom of God. If you want to experience the power of God, have Him in your life as the only authority. Hayaan po ninyo na mamayani ang Diyos sa inyong buhay. Minsan nagtatampo tayo sa Panginoon, di ba? Minsan akala natin iniwan tayo ng Diyos. Hindi. Mas madalas lang, ayaw nating bigyan ng access at kapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. Kala mo hindi pinapakinggan ng Diyos yung panalangin mo. Kala mo hindi ka pinapansin ng Diyos kapag nagdadasal ka. Ang dami mo ng rosaryong ginawa, ang dami mo ng pagnonobenang ginawa. Nagsisimba ka naman lagi, pero bakit parang hindi ka pinapakinggan ng Diyos? Minsan akala mo lang yun. Most of the times, you have to give God access to your life. Hayaan mo na yung authority, kapangyarihan ng Diyos ay maranasan mo para mapaglingkuran ka niya. Hindi ka mapaglilingkuran ng Diyos kung hindi mo siya pinagbubuksan sa iyong buhay. So keep God as your top priority in life. Sabi ko po kanina, we are celebrating the memorial and the holiness of Saint Teresa of Calcutta, no? Si Mother Teresa. Okay? Alam na alam natin yung kanyang buhay. Pinarangalan po siya, binigyan siya ng Nobel Peace Prize. Maraming bansa ang kumilala sa mga ginawa niya. It's as if binigyan siya ng authority. He was accorded all the recognitions in her life. And yet, she did not use that to feel as if she is in charge. Hindi. Mas ginamit ni Mother Teresa ang lahat ng recognition na ito, hindi para maging superior, kundi para maglingkod. Ibig sabihin, yun ho yung tutularan natin sa Kanya ngayon. At yun yung ihihingi natin ng panalangin sa Kanya. Na sana, yung kapangyarihan ng Diyos mamayani sa ating buhay para makapaglingkod pa tayong lalo. Makapaglingkod ka pa sa iyong pamilya, makapaglingkod ka pa sa trabaho mo, pinapasukan, mapagtiyagaan mo pa lalo yung mga mahal mo sa buhay kahit na masakit na sa puso mo. Magagawa lang natin ito kung hinahayaan natin na ang Diyos mamayani at maging makapangyarihan sa ating buhay. Allow me to leave with you some words from Mother Teresa. Sabi niya, not all of us can do great things, but all of us can do small things with great love. Hindi natin kayang gumawa ng mga malalaking bagay sa buhay, kagaya ng mga taong nasa authority. Pero ang kaya natin, gumawa ng mga maliit na bagay na may dakilang pagmamahal. My dear friends, today we are reminded, allow God to be the authority in your life so that you can experience His service of love and peace. Amen.